Question, bakit ang daming may sakit? Kaya isang bagay na ang sabi ko sa sarili ko, ito palang karamdaman, wala naman palang hindi kayang pagalingin ng ating katawan. Meron tayong self-healing. We have a natural healing capacity or healing ability within our own body. And it's just a matter of knowing something, especially dun sa area ng nature ng disease. At nang maintindihan ko sa aklat na ito palang karamdaman, ang pinanggagalingan niyan ay yung tinatawag na pagsuway at pagsalangsang sa tinatawag na batas ng pangkalusugan. Kaya kailangan natin ng kaalaman pangkalusugan. At pag nalaman natin ng kaalaman pangkalusugan at naintindihan natin kung gaano kahalaga ang ating katawan at kung paano binayaran ng Panginoon ang ating kasalanan, at nilalang niya tayo para magkaroon ng tinatawag na pangmahabang buhay na walang kamatayan, ay magkakaroon tayo ng kaisipan na ang pagpapalago pala ng ating kaisipan at pagpapalago ng ating spiritual na kabuhayan ay nakabase kung anong katawan ang ating binubuo habang tayo ay nag-iintay sa kanyang ikalawang pagdatal. And I am so excited to tell you honest, one of the most interesting and exciting part to talk about yung tinatawag na Ministry of Health. Ito palang health message. And this is something na ayaw ng kaaway. Ayaw niya na ang tao ay lumusog. Dahil pag ang tao ay lumusog, mabubuksan ang kanilang kaisipan at maiintindihan nila na ito palang tinatawag na kalusugan ang pinaka-medium na gagamitin para magkaroon tayo ng sapat o tamang pangunawa sa mga bagay na ating pinag-aaralan. Kaya kung pag-aaralan po natin ng Deuteronomy 28, lahat po ng karamdaman ay bunga ng tinatawag na curse o yung dahilan ay ang pagsuway. At kung titingnan po naman natin ang Exodus 15:26, lahat daw po ng susunod sa kanyang kautusan at sa kanyang katwiran ay pagkakalooban niya ng tinatawag na kalusugan na aalisin ng Panginoon ang lahat-lahat ng kanilang mga karamdaman. Kaya kung titingnan natin at pag-aaralan, ang kalusugan ay dapat pala ay huwag nating basta na lamang na ito ilalagay sa, kumbaga sa ano, hindi importante. Ang sabi po dito, keep the work of health reform to the front. Page 457 is the message I am instructed to bear. Shows so plainly its value that the widespread need for it will be felt. Abstinence from all hurtful food and drink is the fruit of true religion. So, ibig sabihin po, kailan pala lagay natin sa unahan itong message ng pangkalusugan dahil ito po yung instruction sa atin na dapat nating ibigay. Kaya nga ang sabi, yung kahalagahan o value, ay kailangan pala atin itong maramdaman at yung pagpipigil pala, abstinence, sa lahat ng pagkain na nakakasira ng ating katawan at yung mga iniinom, ito pala yung tinatawag na palatandaan ng isang tunay na relihiyon. Kaya pag ikaw ay miyembro ng isang relihiyon at hindi binigyan ng daan, itong tinatawag na pabalita na may kinalaman sa pangkalusugan, hindi maihahanda ang kanilang kaisipan, ang kanilang espiritual na kabuhayan pag sila ay kulang sa tamang pangunawa sa salita ng Panginoon. Kaya nung maintindihan ko po ito, ang sabi pa po rito, page 457, I am instructed to say to health reform educators, go forward. Kaya nung malaman ko po ito, sabi ko, Panginoon, gusto kong maging bahagi nitong gawain na ganito. Kaya kahit malalayo yung imbitasyon ko, pinupuntahan ko. Kaya sabi, I am instructed to say to health reform educators, go forward. The world needs every jot of the influence you can exert to press back the tide of moral woe. Let those who teach the third angel's message stand true to their colors. Kaya dito pala malalaman talaga yung itong tinatawag na kahalagahan nito. Na pag tayo naging bahagi pala nitong tinatawag na tigapagturo ng kalusugan, ay dito natin ginagawa yung kalooban ng Panginoon. Binanggit dito na ito palang pagtuturo ay may kinalaman sa medical missionary work. Na ang sabi, we have come to a time when every member of the church should take hold of medical missionary work. The world is a laser house filled with victims of both physical and spiritual disease. Everywhere people are perishing for lack of a knowledge of the truth that had been committed to us.
the members of the church are in need of an awakening that they may realize their responsibility to impart this truth. Lahat pala tayo na miyembro ng ating iglesia ay kailangan pala tayo maging kabahagi ng kung tawagin ni medical missionary. Hindi naman natin kailangan pala maging doktor o maging nurse. Yung palang malaman lang natin yung pagpapractice ng kalusugan at makita sa ating kabuhayan na tayo nagdadala ng tinatawag na liwanag na napakahalaga na kailangan maturuan natin ng marami nating mga kababayan, ay isang bahagi na tayo pala lahat dito ay tinatawagan na tayo magising at maipadala natin ito dahil ito palang physical at yung tinatawag na karamdaman na bumabalot sa ating kapaligiran ay may kinalaman sa tinatawag na responsibilidad at gawain kaanib ng iglesia. Lahat po tayo ay membro